nagpapasalamat po kami sa mga taong nakikiramay sa amin. Bali, hindi ko alam kung saan magsisimula. Kasi maliliit pa lang kami. Kasi hindi naman kami masyadong madalas magkita. Kasi nung maliliit pa kami, we're staying in Bulacan. So, minsan, pag may mga okasyon, yun lang, doon lang kami nagkikita. Pero nung lumipat na kami ng Nueva Ecija, yun, kasi lahat ng mga tita, tito nandun. So, mas pagka may okasyon, isang banding lang talaga. Nandun kami lahat. Tapos, doon talaga, nakakasama namin siya madalas. Pero, ang isang experience ko with Tito Oscar na hindi ko makakalimutan is when nung nag-training ako, nag-internship training ako dito sa Santa Rosa. Dito ako kasi nag-stay, so 1 month yun. So, mas nakasama ko siya. Doon ko lang talaga na-feel na isa siya sa mga tito na natatakbuhan yung mga time na nandito ako. Kasi, maski alam naman niya na meron na akong allowance, lagi niya akong binibigyan ng baon. Tapos, kailangan talagang i-make sure na nakakarating ako dun sa hospital na pinagjudyutihan ko. Pinapahatid niya pa ako sa mga pinsan ko. Talagang kailangan, laging yung pag-stay ko dito, laging sure na dapat safe ako. Kailangan, meron akong kailangan ko. Tapos yung huling-huling memory na tatandaan ko is nung umuwi si Ate Grace. Parang nag-reunion kami noon. Tapos, ang saya-saya pa namin noon kasi nag-contest kami sa video okay, pataasan ng score. Tapos ang kinanta pa niya yung bakit ngayon ka lang dumating, niloloko pa namin si Tita Lucy. Tapos, nag-fishing pa kami sa Plaisdaan. Tapos, siya yung nagtatanggal nung mga isda dun sa bingwit. Kasi takot na takot yung mga anak ko dun sa pagtanggal nung fish dun sa sungkit. Tapos, yung pinakahuling-huli na talagang nakita ko siya is nung dumalaw ako sa Perpetual. Tapos, talagang inintay ko na makapasok ako kasi dumating ako mga 2. Tapos, 6 to 7 pa yung pasok. Kasi nauna na sila dadin dumalaw. Sabi ko, kailangan makita ko si Tito. Kasi, syempre, hindi din natin iniisip na nung pagdating ko doon, pagpasok ko, pinapakain siya. Pero sumisenyas pa siya ng ganyan. Okay siya, good siya. Talagang hindi siya nagpapakita na mahina na siya. Pinapakita niya na strong pa din siya. Tapos sabi ko sa kanya, magpagaling siya kasi magbibidyo okay kami sa birthday niya. Tapos, pinakita ko sa kanya yung susi ng kotse ko kasi sabi ko ipapasyal ko siya pag magaling na siya. Sasakay ko siya sa kotse ko. Kasi, nung estudyante pa ako, lagi niya akong pinapayungan na ayusin yung buhay niyo para sa mami at dada niyo. Parang gusto ko lang patunayan sa kanya na okay na kami dito, okay kami. Ayun yung huling-huli. Kita ko sa kanya kasi pagkalipat niya sa heart, hindi na ako nakadalaw kasi everyday nagte-text kami ni Lito. Sabi, inalis na yung tubo niya, nakakahinga na siya ng maayos. Tapos ililipat na daw siya sa regular room, ilalabas na siya ng ICU. And then, noong Friday, yun yung pinakabaluwag na araw ko sana. Dadalawin ko siya. Pero nung nag-open ako ng Facebook, nabasa ko na yung mga shout-out na wala na siya. Tumawag ako sa daddy to confirm. Yun nga, wala na siya. Hindi ko na siya nakita. Pero, masaya ako kasi alam ko na nasa maayos na siya. Actually, kagabi, parang nagjo-joke-joke pa kami kasi nagtatakutan na magkakasama na daw si
Tito Ray, Tito Fred, saka siya, tapos inaakay nila si Nay. At least 4 na yung nagbabantay sa amin dito. Sila yung mag-guide sa amin. Kaya kung nasan man sila, lalo na si Tito, kayo nang bahala magbantay sa amin dito, mga naiwan nyo. At hindi namin kayo makakalimutan. Sabi nga ng isang cartoon character sa TV, si One Piece, ang tao, namamatay lang siya pag kinalimutan siya. Pero kay Tito Oscar, hindi mangyayari yun kasi hindi namin makakalimutan.